So yon, shoutout nga pala kay Idol Makoy na nag-comment sa ating page ng Art Bonsai 101. So mas maganda simulan natin sa umpisa yung pagtatanim ng materyales hanggang mag-wiring, hanggang mag-extension tayo, hanggang matapos na ang ating bonsai. Tara mga idol. So ayan, nililibot ko uli kayo sa garden ni Kuya Abe, Buhay Bonsai. So ayan lahat ng puno niya. So dito tayo magsisimula sa puno ng Bantolinaw. So ito yung nabili natin na Bantolinaw last year at nag-first wiring na tayo sa kanya. Ayan. Ngayon kung mapapansin nyo mga idol ay malaki yung paso, di ba? Yung training pot natin na tinatawag. So ito yung training pot at yung pot nito pag nayari, yung bonsai na to, hanggang dito lang yan. Yan. Ayan. Ayan lang siya. So nakita nyo yung distance, di ba? Kasi ito yung base niyan. So from primary, secondary, ito yung pinaka space pa para sa landscape ng moss. Yan. So ito, moss yan, moss. Nakita nyo? Okay. Ngayon, nakamalaking lalagyan na siya para bumilis yung paglaki ng ating mga sanga. Dahil kung maliit ang magiging paso niyan, mabagal, di ba? Kaya natin siya nilalaki ng paso para bumilis. So same lang din sila na extension. So naka first wiring na siya ngayon at susunod ay magsa-second wiring tayo. Pagkatapos ngayon yan, doon pa lang i-extension yan. So ano ba yung extension? Ito yan. Tatanggalin to. Ngayon, yung butas ng paso natin, lalabas ngayon doon yung mga ugat sa extension. Hanggat yung primary natin, yung mga primary, or ito kasi Yamadori, ito ganito. Ito yung primary natin. So yung primary is proportional dito sa trunk. Okay? So ang pinalalaki ngayon natin is secondary. So ito. Yung secondary natin is maliit, di ba? Ngayon, bakit hindi ko kagad ini-extension yung material kung ang habol natin is magpalaki ng sanga, di ba? So ito 'yon. Ang problema kasi, kapag in-extension kagad natin siya sa unang supling niya, yung mga node lalayo. Kasi kakain kagad yan dito. So once na kumain yan, bubulas yung sanga. So pag bumulas, nakita niyo yung pagitan, no? Layo, di ba? So hindi pa naka-extension yan. Lalo na kung naka-extension na to, baka mas malayo pa ang maging pagitan ng node natin. So lagi natin tatandaan na ang node, pag tinanggal nyo to, node na yan. So, pag tinanggal nyo yan, node na yan. Okay? So isa yun sa diskarte. Sa first layout kasi, nakukuha na natin yung malapit na node. So paano yun? Kagaya ng ginawa ko na yan. Tanggalan nyo ng dahon, maikli pa lang. So mula dito sa pinag-shootan niya, hanggang dyan, sabihin natin mga nasa 5 inches, tatanggalin nyo ng dahon yun, then layout nyo na. Kung saan yung gusto kong i-bend, nakita nyo yung bend, ayan o. May bend siya, ayan o. So nandun yung bend, ito yung sanga. So ito yung bend na isa, ayan o. Kita nyo, ayan o, may bend. Nandun yung tertiary. So ito yung primary, secondary, then ito yung tertiary. Nakita nyo? So isa yun sa technique, okay? So ngayon, ang gagawin natin ngayon dyan, dahil kulang pa ng mga sanga, kaya hindi in extension, ang ginawa natin is first layout at ngayon magse-second layout yan. Yung ibang mga nakadiretso, ili-layout na yan. So pagka layout niyan, doon pa lang tatanggalin to. Saka ngayon i-extension yan. So yun yung purpose natin kaya tayo nag-extension para mabilis lumaki ang pinalalaki natin mga sanga. Halimbawa kung primary, secondary, or tertiary. So yun yung kailangan natin, okay? So ngayon naman, dito tayo. So tignan nyo yung dalawa na to mga idol. Ito, tsaka iyan. So halos mula dyan hanggang dun. Ito ay hindi na naka-extension. Meron na siyang tiles sa taas. Okay?
So kaya namin siya tinanggal na sa extension dahil nagme-maintain na kami ng twigs. Nakita niyo yung twigs? Ayan yung twigs. Dahil ito, once na in-extension natin, ang mangyayari dyan, yung maintenance natin na ginagawa na para mag-micro yung mga sanga o yung twigs natin na yan, babalki na naman. So napakahirap kasi gawin yan. Yung twigs na i-maintain ng balancing ganyang kaliliit na pantay-pantay ang laki, di ba? So kaya ngayon ito, hindi na to naka-extension. So ito pa, nakita niyo may extension sa taas. Ibang extension naman yan. Itong extension na to, hindi yan pinagtatagal mga idol. So kaya yan naka-extension sa taas, ginagawa ang ugat. Then after a month, mga 2, 3, 4, 5 o 6, depende kasi sinisilip namin yan kung okay na yung ugat niya. Kapag okay na yung ugat niya, tatanggalin namin to and then i-arrange namin yung ugat na bagong supling dito sa trunk niya. So inuulit ko mga idol, itong extension na to, hindi siya for life kagaya nito nasa baba. Okay? So yun. Ngayon, ito naman, naka-extension na siya. Nagpapa-twigs na. Kasi yung unang twigs, ito yung sinasabi kong unang twigs. Ito yung unang twigs. Ayan. So from primary, secondary, then tertiary. So itong mga tinuturo ko na yan ay tertiary. Okay? Sa mga tertiary. So sa tertiary na yan, iyan na magbibit-bit ng ramification twigs natin. Dahil hindi pa naman kagaya nun na multiply na yung twigs niya, kaya okay lang na naka-extension pa yung mga puno na to. So yan, lahat yan mula doon, 1, 2, 3, 4, 5. Pwede pa siya i-extension. Pero pag ito bumuga na at dumami na yung twigs niya, kagaya nun, aahunin na yan. Pagkaahon nito, i-maintain na yan. So once a month ang ginagawa namin pag-defoliate dito sa puno ng hibiscus para ma-maintain yung mismong micro ng twigs ng puno na to. So yan, nakita nyo. So lahat yan, naka-extension. So may buds yan. Ito malapit na itong mabuo. Hilera na to. At yun naman, nililayout pa to. Yan. Although makakapal na yan, magaganda na mga sanga yan. Yung part na yan. So pagdating naman doon sa ginagawa ko sa dulo, yan yung tertiary pa lang, wala pang twigs. So ayan yung part na yan. Hanggang doon. So stage by stage. Ito mga pabuo na. Ito hindi pa. Yun material. Yung part na yun. So doon naman sa mga maliliit na puno, kagaya ng mga shohin small, kagaya naman sa mga shohin small, hindi ako nag-extension mga idol. Gawa ng maliit na sila, malalayo pa ang node. So ang mangyayari, magiging magka-cut and grow tayo na magka-cut and grow. So mahirap yun. Kaya ang ginagawa ko, hindi ako nag-extension. Pagka lang halimbawa kinakailangan siyang extension, kaya yung mga maliliit na naka-extension hanggang 2 months, 3 months pinuputol ko na kasi mahirap na, baka masanay kasi yung mismong mga hair roots nila na doon kumain mismo sa extension. So yun, ngayon ito naman, nakita nyo to, yun. Ito palaki na to, 3 years. So malaki ang taniman, naka-extension pa. Nakita nyo. Pag bumuga ang tertiary nito, ito kasi yung primary natin, di ba? So secondary 1, 2, 3. So nasa secondary, pag bumuga na ang tertiary nito, hahanguin yan. Iaayos ang ugat. Tapos balik uli sa paso na to. Pagkabalik, i-extension ulit. Hanggat di nagtitwigs, pwede tayong mag-extension para mabilis yung puno natin. So ganun yung sistema na ginagawa namin dito sa Bulacan. Ayan, nakita nyo. So ito, laki ng paso. Malaki na yung paso niya, naka-extension pa. Ayan, diba? So basta mga pabuo na, ayan. Kagaya niya, mga pabuo na. Hindi na siya naka-extension. Ito naman, nakita niyo, puro late na kasi Late na yung develop ng ugat.
na kung kailan mabubuo na tsaka kami nagde-develop. So, ganun talaga. Hindi maiiwasan yung ganun sa umpisa ng pagbubonsai natin. Sabi nga, doon tayo natututo hangga't nakikita natin yung pagkakamali natin, di ba? O yan, mga idol, na-share ko na sa inyo yung mga dapat nyong malaman sa pag-extension, kung bakit nag-extension ng puno para palakihin kagad yung ating mga sanga. So yun lang mga idol at maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Ayos ba? Yung